Magandang Sabado ng umaga mga suki! Naku, talaga naman sigurado mag-enjoy kayo at may inspire at matututo sa aming mga inihanda para sa inyo ngayong umaga na to. Eto po't panoorin ninyo to. Ngayong Sabado, dito sa Go Negosyo. Ayan na! Kaya naman huwag maglilipat ng channel, ako po si Gladys Reyes Somiru. Matutong magnegosyo at umasenso. Dito sa Go Negosyo, kaya mo tagumpay sa kahirapan. Mga ka-Go Negosyo, mahilig ba kayo sa tinatawag na rare finds? Kung oo ang sagot nyo, aba may alam yata kami kung saan kayo makakabili ng mga to. Eto po't sundan nyo ang biyahe namin. Dito sa Abalang Distrito ng Cubao, isang lugar ang talaga namang dinadayo. Bakit? Sa Cubao Expo po kasi actually marami siyang magagandang gamit. Tsaka kasi fan din ako medyo ng mga vintage things. Kaya dito kami namamasyal. Kaya ako dito nag-decide na pumunta kasi narinig ko sa mga friends ko yung place na to. Dinatapos ko dito yung mga sapatos and yung mga cheap stuff. Kaya ako pumunta dito sa Cubao X. Una kasi maganda yung lugar, isa siyang compound. Wala masyadong sasakyan. Lalo pag gabi, sinasara nila kasi. Tapos yung mga bar, maganda kasi open sila. Yung buong Cubao Expo mismo, nag-start siya 1970s. Dati siyang Marikina Shoe Expo. Late 1990s, nag-iba na yung mga businesses. Marami na mga pumasok, mga antique shops, restaurants, and mga art galleries. Mas maraming pumupunta dito mga kabataan kasi nakakakita sila ng mga hard to find na mga gamit dito, lalo na dun sa mga antique shops namin. Usually kasi lahat ng mga tenants namin, may mga regular silang customers. Tapos word of mouth na lang din, kung sino yung gustong pumunta, nasasabihan din po sila. Marami silang mga dinadalang clients dito. Yung mga owners, nakikita rin kasi sila sa TV, nai-interview din sila sa magazine. Bukod sa rare find items na makikita dito sa Cubao Expo, may banda rin daw na tumutugtog during weekends. Idagdag pa dyan ang masarap na pagkain at relaxing ambience. San ka pa? Nag-start po yung negosyo namin ito dito noong 1994, nung kasalukuyang halos 3/4 ng shop dito sa Marikina Shoe Expo ay sarado na. For us, parang napaka-ideal ang place na ito. Kasi maliban sa accessible sa mga customers, yung mga tao na pwedeng mag-park, may chance na makita yung mga shops namin. Mas maganda ngayon mag-decor or mag-set up sa bahay or sa mga shops ng mga lumang mga items. Kasi yung mga luma, parang mahirap hanapin. And then, mas may value, mas may quality. Unlike nung nasa market ngayon ng mga mura, for us parang napaka-ordinary. Iba kasi yung pinaghihirapang hanapin, especially yung mga lumang-luma. Kasi pag pumunta ka sa mall, ang makikita mo pare-pareho. Pero pag pumunta ka sa mga ganitong klaseng shops, makikita mo kakaiba. Although, mga luma, hindi kami magkakapareho. Iba-ibang klaseng luma makikita mo. Iba dito kaysa dun sa ibang mga malls. Dahil dito, tahimik lang. Pagdating naman ng gabi, masaya.
ini-invite po namin kayo pumunta dito sa Cubao Expo, located sa Araneta Center, Cubao, Quezon City. Marami po kayong makikita ditong hard to find collectibles, masasarap ang mga pagkain sa mga restaurants namin, and ini-invite ko rin po kayo every Fridays and Saturdays. May mga events po kami, may mga banda po nagpe-perform, mag-e-enjoy po kayo. Nabiktima ka na ba ng business scam? Kung paano yan maiiwasan at malulusutan, abangan mamaya dito sa Go Negosyo. Mga suki, nais nyo bang palaguin ang inyong negosyo? Pero problema nyo ang dagdag na puhunan? Eto, panoorin yung sagot nyo sa problema nyo. Bilang tulong sa mga nagbabakang magnegosyo, pero kulang sa puhunan at kaalaman para patakbuhin ito, kamakailan lang ay inilisad ng BPI, ang Kanegosyo Business Loan. Yung Kanegosyo Credit Line, we launched it last month. Yung target nito are really small business loans. It's easily accessible, and then mas madali siya kaysa normal credit line. Para mas madali para sa negosyante na palaging busy, ang ginawa namin sa credit line is that pag na-set up, instead of the normal documentation, all he has to do is issue the check. So kung meron siyang pangangailangan sa business niya, pay suppliers, mag-i-issue na siya ng cheque. Hindi siya kailangan pumunta sa bangko para humiram. Loan siya para sa negosyante, pero hindi siya normal loan na babayaran mo monthly, parang housing loan o auto loan na may amortization ka. Available siya for 1 year, tapos pwede kang maghiram at saka magbayad anytime. So, parang revolver siya. For example, meron kang 1 million credit line, umiram ka ng 1 million, binayaran mo, yung line mo balik ulit sa 1 million. Tapos, hindi wala kang fixed na babayaran eh. Babayaran mo lang kung may excess funds ka. So, anytime, expiring ito mga 1 year. So, anytime during the year, pwede kang humiram, magbayad, depende sa cash flow mo. Yung credit line, kasi parang yung day-to-day requirements ng negosyo. Kung sa may babayaran kang supplier, o biglang may business opportunity ka, parang may standby line ka eh. So, at saka pag hindi mo ginamit, walang interest din. Ang bayaran mo interest, yung amount lang na hinira mo. So, parang standby siya sa day-to-day requirements mo. Yung Kanegosyo Credit Line, available sa lahat ng small negosyante. We have over 800 branches nationwide. Lumapit lang sila sa nearest branch. Ma-entertain sila ng kada branch malapit sa kanila. Usually, tinitingnan namin mga 1 or 2 years na start up. Kasi usually pag ang negosyante, nag-umpisa siya small eh. Ginagamit niya muna yung savings niya eh. Pag medyo steady na siya, nakahanap siya ng market niya, pag ready na siya mag-expand, yun yung time na tinutulungan namin sila. Yung amount ng credit line, pang tailor-fit siya sa requirements. So wala kami talagang fixed line. Depende talaga sa pangangailangan ng negosyante. Hindi siya kagaya ng ibang loan na monthly meron kang 0.2, ito 9% per annum talaga siya for the year. Tsaka yung interest, babayaran mo lang doon sa amount na hiniram mo. Yung mga negosyante sa Go Negosyo community, kaya may tie-up tayo, is because parang gusto namin, syempre pag lumalaki ka, kailangan mo talaga ng financing. So yung BPI Family Savings Bank, talagang we launched itong Kanegosyo Credit Line para talaga sa kanila. Nabiktima ka na ba ng business scam? Kung paano yan maiiwasan at malulusutan, abangan mamaya dito sa Go Negosyo.
Nako mga suki, panigurado akong kanina nyo pa inaabangan to. Natatanggap nyo ba o nakakatanggap ba kayo ng request mula sa isang nagpapanggap na representative ng malaking kumpanya na nag-o-offer daw ng oportunidad na makabilang sa isang malaking commercial operation? Ngunit kung ang offer ay may requirement na malaking halaga mula sa biktima upang matustusan daw ang ilang bahagi ng negosyo, aba, mag-isip-isip kayo ng maigi bago kumagat sa ganitong offer. Kasi alam nyo kung ano yan, business scam yan! Para makaiwas na maging biktima nito, heto po, panoorin niyo. Walang kasing sakit kapag ang perang kay tagal mong pinag-ipunan ay maglahong parang bula dahil sa scam. Huwag nang hintayin pang mangyari ito sa inyo at alamin ang mga uring ito na panloloko sa negosyo. Online business scam. Dito, tatawagan ka na isang tao para magdeposito ng tseke sa iyong bank account kung saan mapupunta di umano sa iyo ang 20% at ipapadala muli sa kanila ang matitira. Ang problema, pagkatapos mo maipadala sa kanila ang pera, sa huli, matutuklasan mong talbog ang tseke na kanilang idineposito sa account mo. Iwasan ang pagsali sa negosyo na kumikita lang kapag nakapagdala ka ng bagong miyembro. Mag-ingat din sa mga paraan na para kumita, kailangan ikaw muna ang bibili ng produkto nila. Sobrang mamahal na, hindi mo naman talaga kailangan. Pag-ingatan din ang sinasabing malaki ang kikitain mo habang lumalaki ang downline mo, imbis na sa pagbebenta ng mga produkto. Bago kayo kumagat sa alok na business opportunity, hanapan nyo muna sila ng business permit, tulad ng DTI certificate ng business nila, at i-verify sa pamamagitan ng pagtawag sa DTI Direct sa 751-3330 o mag-log on sa www.dtincr.ph. At dito, malalaman natin kung ang business ba na to ay legal at nag-ooperate pa nga ba. Makikita din doon kung saan ang complete business address ng tao nag-aalok sa atin ng negosyo. KSA Magic Skin Whitening is open for dealership. For dealers, you may call 0922-867-2377 or 566-8029. Karamihan sa ating mga negosyante ang may sapat na lakas ng loob at kapital, pero kulang naman sa kaalaman o mentorship. Kaya para naman masiguro nilang tama ang kanilang mga paraan o tinatawag na strategy para mapalago ang kanilang negosyo, para dyan, may magandang balita po ako para sa inyo. Heto at panoorin niyo. Ang NegoSem o Negosyo Seminar ay bunga ng pagsasanib puwersa ng Philippine Center for Entrepreneurship o PCE at Department of Trade and Industry. Layunin nitong tulungan ng mga micro and small negosyantes na matuto ng mga mahalagang kaalaman tungkol sa pagsisimula ng isang negosyo. The NegoSem talaga is a perfect syllabus for entrepreneurship, no? And particularly for those who are already in business. They will get to validate what they're doing, if it's better ba or to be improved. For those naman who are would-be entrepreneurs, it's a good curriculum for them as startups. Dapat nga pala talagang matagal na natin itong ginawa. Kasi entrepreneurship is not easy actually to develop. Okay? Although we had been advocating, but you know, just listening perhaps to the word, you have to be entrepreneur, it does not make sense sometimes, no? But when they are ushered into a module like what we're doing now for NegoSem, they realize na, so there are a lot of opportunities. It's better to be entrepreneur than just an employee, okay? So the realizations are really there.
And the students now are preparing themselves, particularly those perhaps who are not intending really to proceed to college. So it is in fact, it's the best alternative for them. It's an innovation, a real innovation for 2010. It's something that should inspire also the Filipinos. It starts with the mastering self, and that is basically the mindset and attitude, because we believe ito yung pinaka-common positive trait of all successful entrepreneurs. So wala lang yan sa skills, hindi lang sa skills, o hindi, attitudes very important. That will keep you going basically. And after that, there's a topic on spotting opportunities. So ito naman yung after knowing yourself, you have to know the environment, no? And ano-ano mga opportunities yan, how do you find one, how do you screen, and how do you seize, no, yung mga opportunities. Then the third would be on running the enterprise na, and that covers basically product development. Kasi alam mo na yung mga opportunity na posible, how do you develop the product, and then how do you market the product after you've identified already yung mga target market and all that. So you basically determine now the marketing side of it. And last but not the least is kahit magandang negosyo mo, kung hindi ka marunong mag-manage ng finance, ng pangnegosyo mo, pati pang sarili mo, hindi tatagal yung negosyo, and therefore there is financial literacy as the fifth topic. Now, if you will look at these 5 topics, 5 elements, pwede mong i-categorize siya sa the important 3 E's in entrepreneurship. One is the entrepreneur or mastering self, then the environment, which is of course, spotting opportunities, and then the enterprise, managing the enterprise. So ito yung product dev, marketing, and finance. We're targeting 20 NegoCents nationwide, so all regions ito, and targeting 10,000 scholars or beneficiaries attending. And so far, we've finished 12. We're somehow quite over the half na. And we've been to all regions in the northern or the Luzon area. And then the Visayas almost finished na. We did already 1 or 2 in Mindanao, early on pa, Davao and Zamboanga, quite recently. And then, I think 3 more in Mindanao towards this May. And also, by the way, NCR, of course. We're doing 4 in NCR. Naka-isa na po tayo. So, 3 more to go in the National Capital Region. Ang importance ito is that at least pag tayo ay nasa negosyo or may plano magnegosyo, matututo na tayo kung paano at least magsimula at magpalaki ng negosyo. Hindi na tayo magta-trial and error. In one day, parang itinuturo na natin lahat ng pwedeng ituro sa pagpapalaki ng negosyo. Naku mga suki! Tapos na naman ang 30 minuto. Kita nyo naman, no? Ang bilis talaga ng oras. Sana po nagustuhan ninyo ang aming programa ngayong umagang ito. Maraming salamat sa aking mga sponsors, Folded and Hung, Jelly Bean, Dr. Vivian Sarabia, Krisha Shoes, KSA Magic Skin Whitening available at Star Mall Alabang, SM Fairview, and SM Bikutan. For dealers, tawag po kayo sa 566-8029. And of course, Reyes Hair Cutter Salon, maraming salamat. Tumble Tots International Preschool in Libis, and of course, Kids Ahoy sa Star Mall EDSA. Bukas po ulit, samahan nyo kami. Alas 8 ng umaga, ako po si Gladys Reyes Someru. Matutong magnegosyo at umasenso dito sa Go Negosyo, kaya mo, tagumpay sa kahirapan. So much for the night.